Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, tong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maging mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa galang ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang
Jesucristo ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito, ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kaniyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan
mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyaya po at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga po, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Conversion of Saint Paul. At sa unang pagbasa, narinig ho natin ang istorya ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Ito ho yung tinatawag na The Road to Emmaus. Pag sinabi ho natin conversion, tunay nga ho bang nagkaroon ng conversion kay San Pablo? Sapagkat ang totoo ho niyan, si San Pablo ho ay hindi naman nabuhay ng immoral life. Sa katotohanan, very faithful ho siya sa kanyang paniniwala. Nagpalit ba ng relihiyon si San Pablo? Nagpalit ba siya ng Diyos? Hindi din naman. Sapagkat ang paniniwala ng Diyos ay iisa. Kaya't maunawaan ho natin, ayon ho sa mga theologians, ay it's not the term conversion kung hindi si San Pablo ay sinugo or calling para sa kanya. He was sent to the Gentiles. Pero kung titingnan din naman ho natin, yung salitang conversion, ito'y maunawan ho natin sa salitang metanoia. Ano ho ba yung metanoia? Dalawang salita ho, meta, beyond, and nous,
nangangahulugan ho ng mind. Kaya, beyond the mind, the external mind of Saint Paul. Therefore, may conversion naman din ho na nangyari kay San Pablo. At ano ho ito? San Pablo, siya ho ay isang Hudyo. Siya ho ay isang Pariseyo. At pag sinabi nating Pariseyo, dalubhasa ho yan sa batas. At siya ho ay kabilang pa sa tinatawag na Shammai party. Itong Shammai party ay very radical party na para sa kanila, hindi lamang basta susundin yung batas, kung hindi, yung mga infidels, yung mga hindi naniniwala sa kanilang relihiyon, ay kailangang pilitin sila. Kaya nga, si San Pablo ay bahay-bahay pinupuntahan, sapagkat naniniwala sila na mga followers ni Kristo ay mga infidels. Kaya ganito ang kanyang ginawa. Bakit? Sapagkat para kay San Pablo, yung tinatawag na superiority of race. Para sa kanila, ang bayang Israel lamang ang pinili ng Diyos. Kami lamang mga Hudyo ang karapat-dapat na maghari sa mundo. Pero nagkaroon ng conversion beyond the mind. Hindi lang pala ang mga Hudyo ang kailangan magharit ang superior. Kung hindi, lahat ng mga tao kabilang na ang mga Hentil. Kaya siya ho'y tinagurang apostle to the Gentiles. Kaya yung pananaw niya ay nabago. At ito ho, ang conversion niya. Dati, merong mga prejudices, merong mga dito lamang sa kanyang utak, sa kanyang pag-iisip na ito lamang, kami lamang ang bayang pinili ng Diyos. Pero hindi, nabago ho ang kanyang pananaw. Minsan din ho, baka kailangan din ho natin ng intellectual conversion. Baka kailangan din ho natin ng metanoia sa ating buhay. Bakit? Minsan ang tingin natin sa ating sarili, tayo superior. Bakit? Ako'y nakapag-aral. Ako'y may magandang buhay. Ako'y maraming sasakyan. Ako'y maraming pera. Ako'y may power. Baka ang treat ko sa iba ay mas mababa. Baka kailangan ho natin ng intellectual conversion. At yan ho, ang pagbabagong buhay. Ang sinabi pagbabagong buhay, hindi ho pagbabagong anyo. Sapagkat madali ho ang magbagong anyo. Ano lagi sabi natin minsan? Aba, magbago ka na. Pero minsan, in a negative sense, aba, nagbago ka yata. Baka sa palala. Alam mo ninyo, conversion, ang pagbabagong buhay, it's not instant. There's a process. Hindi ho ito overnight. Sabi nga doon sa isang kanta, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Bakit? Anong humahad lang? At hindi mo kayang bumait. Sabi nga nung isang madre, doon sa isang pare, pagkakakita kay Father, Father, natagpuan mo na ba si Jesus? Sabi nung pare, bakit? Nawawala ka. Sabihin natin, hindi naman nawawala si Jesus. Sabi nga din ho doon sa isang kasabihan, our past does not define our future. No saints are without sins. And no sinners are without
future. Si San Pablo, nakita natin sa paglalakbay papuntang Damascus. Naro't nakilala niya. Nabulag pa nga siya. Pero sa buhay natin, di na ho natin kailangang mabulag para ho tayo magbago. At ito ang sabi ng iba nang lumilipat sa ibang relihiyon, ay dito ko ika nakita ang Panginoon. Walang problema. Kung diyan ka sa pagsapi sa relihiyon yan, diyan ka bumait, diyan ka bumalal, walang problema. Pero huwag mo lamang sasabihin, ba't nyo lang sasabihin ng inyong relihiyon niya lang ang tama na kailangan maliligtas. May mabuti ho tayong halimbawa. Si San Pablo, isa ho sa mga haligi ng ating simbahan. Sa katunayan, sa Bagong Tipan sa New Testament, halos ay kalahati ng sulat ay sinulat ho ni San Pablo. At sa pagbabagong buhay, hindi ho ito kakayanin ng sarili nating lakas lamang at talino. Kailangan ho ng grasya at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Panalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ang ating tutugon, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin mga panalangin sa pamagitan ng San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Iniling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin po ngayon mga kapatid pang ating paghain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para may laganap ang iyong kaningningan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nanilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa paging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa. ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitayin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tungkol ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, Apostol San Pablo at ng lahat ng mga banal, na namuhay dis daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nit sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, Ngayon, kailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na sinagali sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Manaming mapagmahal ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawa magpaalab sa ligas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ng lahat ng mga pagtitipon ng isang bayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa panalangin ng mga apostol ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siya magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa kanyang ngit magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ng patatag sa inyong pananampalataya, ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y nayalay na, taglayin po niyong pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.